Ang dami na talagang mga asong kumakagat kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Grabe. Para na talaga nilang kinukuyog, mga kababayan, si VP Sara Duterte. Unang-una, di ba, andyan na si Claire Ring Castro, mga kababayan, di ba? Apparently, mga kababayan, nainggit ang katambalos-lusan. Ang sabi nila, oh, effective itong pang-asar, si Claire Ring Castro. Kumuha din tayo ng counterpart nito sa Kongreso. So, kumuha nung Abante, mga kababayan, anak ni Boydila Abante, si Disney Princess Abante, mga kababayan, na ginawang spokesperson sa speaker, mga kababayan. Speaker ka na, may spokesperson ka pa? Nakamute ka ba? Pipi ba itong speaker, mga kababayan? Hindi makapagsalita. Kumuha pa ng spokesperson. And then, aside pa dyan, mga kababayan, mayroon pa silang spokesperson na naman para mag-specialize sa impeachment case ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Ang mga animal. Ang kinuha nilang spokesperson sa impeachment ni VP Sara, yung makakaliwa. Ay nako, sabay-sabay nilang kinakagat si VP Sara, mga kababayan. At ang masama pa dyan, ang mga atake ng mga asong ito ay lahat pinipick up ng mainstream media nyo, mga kababayan. Bawat buka ng kanilang bibig, headlines. Bawat birada nila kay VP Sara, headlines. Pinagtulungan nilang kagatin si VP Sara Duterte. At ang masaklap pa, etong isa ring bawawaw, mga kababayan, na si Erwin Tulfo. Bagamat hindi siya nakikagat, pero nakikahol. Para yung asong nanonood lang sa mga asong nagrarambulan, mga kababayan, na andun lang sa gilid na, although hindi nakikagat, nakikahol. Ganyan. Saling pusa ang aso. Ano ba? Saling aso, saling pusa. Itong si Tulfo din, mga kababayan, kung ano-ano din pinagkakalat ng mga intriga. Panoorin nyo po, ha? Sa gitna ng mabagal na usad ng impeachment at pagpapasahan ng sisi sa pagitan ng Kamara at Senado, may nagbabalak daw magsampa muli ng reklamo laban sa pangalawang Ito sinasabi natin, mga kababayan. Nakisali si Tulfo sa kahulan, mga kababayan, ng mga aso dyan. Ni Tambalos-los. Di ba kung nyo matatandaan? Dati-rati, kinagat din ni Tulfo, mga kababayan, si Sara Duterte eh. Ang sabi niya, gabundok na daw, mga kababayan, ang ebidensya sa fund misuse ni Vice President. So alam niyo na, mga kababayan, ang kanyang hatol. Andun siya, nagpasip-sip siya, mga kababayan, kay Tambalos-los. I am a 100% in support kay, Romualdez, na dapat panagutin itong Vice President Sara Duterte na mayroon ng mountainous evidence of fund misuse. Wow, Tulfo. Pero haka-haka lang daw yan. Chismosa! Mga mambabatas. At yan, sinupla siya, mga kababayan. Napakalat ng chismis. Sariling mga kasamahan niya, sinupla siya, sinabihan sa haka-haka. Gadon ka pala eh. O chismis lang. Muling umugong ang usapan na i-refile umano sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paano nyo i-refile na? Lalabag na din kayo sa 1-year ban. Mag-antay na lang kayo ng 1 year, mga ungas. Nagpasabog nito ang bagong senador at outgoing party list representative na si Erwin Tulfo. Kabago-bago pa lang, mga kababayan, mayroon na mga pasabog na marites. Papasok pa lang maging senador, chismoso na. Ay nako. That's what I heard. That's what I heard. Marites na. Bigyan mo kami ng dokumento. Hindi yung narinig mo lang. Malay mo, marites lang din yun. I heard usap-usapan. Usap-usapan. Hindi na ito radyo, Tulfo, na kakagat ka sa mga usap-usapan. Ibabalik. Definitely ibabalik. Pero yung timing, hindi. Kaya nga sinabi ko kahapon na may 1-year ban eh. Kaya nga nagtataka ko. Kaya nga. Somebody asked me like, paano mangyayari yun? So for what itong chismax mo? Para lang makakuha ng mga kababayan, scoop ng doon sa mga camera. Para lang ma-interview siya. Uy, Bidya, may narinig ako. I-refile daw ang impeachment case si Sara Duterte. Ha? Talaga, sir? Kailan yan? Sino may sabi? Ay, narinig ko lang. Hindi ko rin alam kung kailan dahil mayroon pang 1-year ban eh. Ang animal. Kung wala ka lang namang magandang sasabihin, Erwin, tumahimik ka na lang. I asked also. Pero ayon Ang daming problema, nakigulo ka pa. He asked me like, paano? No? Parang enjoy din siya, mga kababayan, no? Ang kanyang, aura, mga kababayan, parang happy na, pinagtutulungan na si VP Sara Duterte.
Nakisaw-saw pang animal. Ano mangyayari yun? So, I ask also. Pero ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores, wala silang naririnig na plano tungkol dito. Oh, liar! Wala naman pala eh. Bakit meron kang sinasabi dyan, Tulfo? Tapos mga kababayan, nung paiyak-iyak, no, nung nabooking siya mga kababayan sa kanyang passport. Erich Sylvester Tulfo. OFW ako eh, naghahanap buhay ako eh, ganyan. Hindi sinagot mga kababayan bakit mayroon siyang passport na American passport. Iba ang pangalan mga kababayan, Erich Sylvester Tulfo. Ayun, nirevoke mga kababayan ng dahil fraudulent. So ano na nangyari doon mga kababayan? Nang fraud pala mga kababayan doon sa passport. Hindi sinagot mga kababayan. Hindi rin pinatulan ng media. Namatay lang ng kusa. Walang kumalkal. Oh. Tanda ang binalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment nitong June 10 sa botong 18-5 kasunod ng pagkwestiyon ng ilang senator judges sa constitutionality ng kaso at pagpapatuloy nito sa 20th Congress. Sabi ni Tulfo, tila haka-haka lang talaga ang nakarating sa kanya. Oh! Pati siya mga kababayan, alam mo na haka-haka. So bakit mo pa sinabi? Pang-ipal ka lang? Ipal-ipal lang pala ito mga kababayan. Kapag ganyan mga kababayan, ang dami ng problema, huwag ka nang makigulo. Nakidagdag pa. Alam niya haka-haka para lang ma-expose ka sa media. Laraw yan sa dalawang kapwa kongresista na Pangalanan mo, sino? Kung hindi mo kaya pangalanan, wag mo na lang sabihin. Hindi nga sinabi ng dalawang kongresista mga kababayan sa media. Eto pa, narinig niya lang. hindi naman niya pinangalanan. Unless the House leadership will make a statement. Oh, unless he will make a statement. Walang statement. Tapos ikaw mayroon. Speaker Romualdez at yung mga leaders at saka mga political party leaders. Dismayado tayo dito kay Tulfo mga kababayan dahil nung panahon ni dating Pangulong Digong, grabing sip-sip niyan kay PRRD. Kaya nga naging tayo parang bilib na tayo dyan sa mga Tulfo dahil pasip-sip kay Tatay Digong mga kababayan. Inatake niya si Lenny, inatake niya si Virus, Rizal de Virus mga kababayan, sina Tililing, sina Dilima. Ngayon sama-samang babangag muli. Then, puro speculation will just be speculating. Oh! Anong kaululan? Bakit mo sinabi kung espekulasyon mo palang iyan? Muling mag-refile ang House members ng mga reklamo. Pwedeng questionin na naman ito, lalo na't may 1-year bar rule. Habang walang panig ng Kamara, nanawagan si Tulfo ng konting paghinay-hinay sa mga batikos sa Oh, sabihin mo yan sa mga kasamahan mo. At hindi kailangan ipadaan sa media, Tulfo. Ikaw taga Tulfo. Wow, ito sa publicity mga kababayan direkta mong kausapin niyang mga kasamahan mo na maghinay-hinay sa mga batikos. impeachment court mula sa House members. May word war ngayon sa pagitan ng dalawang chamber kaugnay sa usad ng impeachment. Next Congress mga kababayan, doon na sila sa doon na ito sa Senado. Ito na yung bata ni Martin Romualdez dyan. Hindi ka balat sibuyas. What I mean to say is that hindi balat sibuyas. So sino nang iiyak ngayon? Di ba kayo? Doon sa Kongreso? may karapatan yung kabilang side. Pero sana Sila Bisara nga tahimik lang. isipin din ng kabilang side ng Bunga Batikos na these are senator judges, yung decision nila. Pero hindi rin ako makapag-comment ng maayos because galing ako sa kabila. Di wag ka na mag-comment. Problema ba yan? Wala tayong nakuha na substance dito sa pinagsasabi ni Tulfo mga kababayan. Sa Congress, tapos napunta ako dito sa kabila, tatawid ako sa kabila. So it's very hard. Pero yung talking about na opinion ko na laging binabatikos. Walang nagtatanong. Opinion nila yun They have the right na magsalita. Sa gitna ng banggaan, bukas daw si Tulfo na maging tulay sa pagitan ng dalawang kapulungan. Maging tulay? Wag na. Wala kaming tiwala sa iyo. At sino ka? Notado kang bata ni Tamba Siya lang din ang nag-volunteer mga kababayan. Tatawid siya pa Senado para sa agenda. Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Tawid! Tambak na ang reklamo laban kay VP Sara bukod sa nakabinbing impeachment. Ayan na. Hinihintay ring mga kaso sa Ombudsman at Oh, DOJ. hindi pa sila na kontento mga kababayan. Yung mga buhayan ni natambalos-los, pinapakasuhan si Sara sa Ombudsman. At ang problema nito mga kababayan, sooner or later,
Malapit nang aalis si yung itinalaga ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, si Samuel Martires sa ombudsman. Papalitan na, mga kababayan, ng appointee ni Bangag. Diyos ko! Oh. Kaya mukhang uusad yung kaso, mga kababayan, na isasampa nila sa ombudsman. Sa pangalawang Pangulo, ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa Senate Impeachment Court, pinasasagot na rin ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte. Tapos sabi nila hindi daw ginigipit si Sara. In-NBI, in-ombudsman, in-impeachment, tinanggalan ng mga security details, mga kababayan, tinanggalan ng budget. Tapos, hindi naman siya ginigipit ang mga animal. Na yan ng patong-patong na kasong inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability. As if naman ang nagsampa ng kaso, mga kababayan, Kasong inirekomenda etong mga, nako. Ano nga bang sabi na itong, panot, mga kababayan, yung sa dyaryo? Suki ng plunder case sa COA. Eto, mga kababayan, may anomalya din ito sa mga proyekto na kontraktor ang kanilang pamilya. Sina Dan Fernandez, sina Akop, Diyos ko, sa Paduano. Yung mga animal, yung mga matataba doon, mga kababayan, na ang mga huhudas. Akala nyo kung sinong malilinis. Good government na committee, yan. Paano naging good yan? Ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kabilang ang plunder, technical malversation at Wow, si VP Sara pa ang kakasuhang plunder. use of falsified documents. Perjury! Dahil mga alias sa confidential fund, talagang alias ang gagamitin. Ay, nako, mga animal. Sa paglustay niya ng kanyang confidential funds. Grabe, mga kababayan, ang dami nilang ikakaso. Bulok sa kulungan si Sara, mga kababayan, kung papatulan ito ng ombudsman. Documents dahil sa umunoy paglustay niya Plan B. ng kanyang confidential funds. Plan B. Ayon sa rekomendasyon ng Kamara, dapat harapin ni VP Sara ang anilay misuse Umanda of kayo, funds mga animal kayo. sa confidential funds ng Office of the Vice President at 112 million pesos naman sa Department of Education mula 2022. So, paano ang confidential fund ni Bangag? Yung mga mayors, pati kayo dyan. Ewan na natin kung mayroon sila, mga kababayan. Paano yan ginagastos? Bakit hindi nyo sinasabi? Hanggang 2024. Kasama rin sa mga pinagsusumite ng counter affidavits ng Ombudsman ang ilang opisyal ng OVP at DepEd. It appears Ayan na naman si Juliana Juliana Perezcova Segovia. that the Saan ang corona mo, Juliana? Ombudsman Ay, princess pala. Si Disney Princess pala. acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint. Ang but likot it ng kamay, mga kababayan. appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Mayroong 10 araw sina VP Sara para magsumite ng kanilang counter affidavit. Kung hindi sila magsusumite, magpapatuloy ang preliminary investigation na hindi didinggin ng kanilang panig. May nakabinbinding kaso si VP Sara sa DOJ. Andyan pa sa DOJ. Ang daming kaso, mga kababayan. Ng reklamo ng NBI dahil sa umunong NBI. pagbabanta niya laban sa first couple at sa House Speaker. Sa mga ngag-ngag. May kinausap na ako na tao. Paulit-ulit, paulit-ulit sila nito, Padayin mo si BBM, si Lisa, Kung mamatay siya, mauna ba siya mamatay? Menda, at si Marty Romualdez. Namatay ba si Sara? Hindi. It's no joke. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Na ako na. No end in sight yet sa bangayan sa pagitan ng Marcos and Duterte camps. Ngayong araw, hindi lang ang pangalawang Pangulo ang pinanata ng palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang aso naman ni Bangag, mga kababayan, ang kumagat. Grabe, no? Kawawa si Sara, mga kababayan. Kagat dito, kagat doon. Tapos, yung grupo pa ng mga ninapansing Castro, mga kababayan, kakagat na naman. Yung grupo ng mga tiktik, mga kababayan, nung sina Percival, kagat na naman. Grupo ni Risa Hontivirus, oy, nako. Tapos, lahat ng kanilang mga atake, mga kababayan, talagang headlines na media. Patuhan na naman na may init na tirada ang Malacanang at kampo ng mga Duterte. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos?
Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos matapos nitong sabihin na siya na lang sana ang nagpresidente dahil... Alam niyo kung bakit sinabi ni Amy yan, mga kababayan? Dahil gustong magpresidente eh. Gustong mag-vice ni VP Sara Duterte, mga kababayan. And then, ewan lang natin kung ipapa-impeach niya para maging presidente siya o kung papatapusin niya si Sara. Then ako naman, Marcos na naman ang presidente. Animal! Tapos, hindi natin naiintindihan, mga kababayan, itong mga kasamahan natin na sa ating hanay. Grabing endorse sila kay Amy. Dahil sa umano'y kapabayaan ng gobyerno sa San Juanico Bridge. Dahil panahon pa ni former President Rodrigo Duterte na umupo ang presidential sister. Alam naman daw siguro ng senadora ang galaw ng administrasyong Duterte rito. At di hamak naman daw na ngayon lang naungkat. Kapag makukulong si Marcos, mga kababayan, to si BBM, sa time ni VP Sara, and then vice si Amy, pwede niyang ipa-impeach si Sara Duterte. And then, bigyan ng amnesty si BBM. O diba kaya, mag-antay sila ng 6 years. After 6 years, papalayain si BBM via amnesty. Tuloy-tuloy ang agenda ng mga Marcos, mga kababayan. And then, gagawin na nilang Charis Pimpenko, mga kababayan. Frontrunner na naman. Ay nako, Pilipinas. Bakit may mga ganito tayong mga leader, mga kababayan? Management sa San Juanico. May panibagong banat din si Yusek Castro sa mga tirada ni former Duterte spokesperson Attorney Harry Roque na nakakatawang intelligence ng DOJ dahil hanggang ngayon... Talaga! Sablay! Hindi siya mahuli-huli. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Dagdag ng palasyo. Wait and see. Gawin nyo! Hindi kaya! So, huwag isawalang bahala ang taktika ng Justice Department. Taktika. Itong mga taktika nila, mga kababayan, ang dudumi. Estilo. Yung ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil naghihintay lang ito ng formal notice kaugnay ng kanyang asylum request. At ngayong out of the country rin si VP Sara, isang linggo matapos ang kanyang personal trip to Kuala Lumpur, Malaysia, ayon sa Malacanang, nakikita naman ng taong bayan kung anong klaseng leader ang bise. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal... Paano? May trabaho si VP Sara Duterte, mga kababayan, sa Department of Education. Ginigipit nila, hindi na bibigyan ng pondo. Yung trip ni Sara ngayon, mga kababayan, gastos niya yan, personal. Hindi kagaya ni BBM, naggastos ng gobyerno. Trips niya or personal trips with her family. Choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan. Tatanungin ka namin, ano ba trabaho ng Vice Presidente? Di ba hahalili sa Presidente kapag wala? Kapag inutil? Kung gusto mo magtrabaho si VP Sara talaga na talagang trabaho ng Vice President, delikado kayo. Siya ang hahalili sa Presidente kung inutil. Ang tanong namin, maganda ba ang performance ni BBM? Dahil kung hindi, pagtrabahuin mo ang Vice Presidente. Siya na lang ang magtatrabaho para sa bayan. That is the question. That is the question. Lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Ang mga gunggong na to, may masabi lang, mga kababayan, no? Mema. Sa ngayon, palalim ang tensyon sa pagitan ng kampo ng dalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Nauna na rin sinabi ni Senator Amy na ang impeachment ng vice ay pawang pagpigil ang... Yan si Amy, mga kababayan, malamang sasama na naman yan doon sa Australia. Sana, hindi yan talaga kukuning Vice President, mga kababayan ni Sara. Sara, please. Pero kung kukunin man niya, mga kababayan, si Sara lang ang iboboto siguro ng ibang mga, mga kababayan, mga na-trauma na kay Marcos. Dahil sama-sama na, mga kababayan, kahit saan magpunta si Sara, andun si Amy. Ito, para sa 2028 elections. Ang tanong, 3 years from now, sino kaya ang papanigan ng taong bayan? Nagtuturuan pa rin ang Senado at ang Kamara kung sino ang nagpapatagal sa impeachment trial ni VP Sara. Sino nga ba? Nagtuturuan ang mga gunggong, mga kababayan. Eto, dapat na talagang itigil itong impeachment, mga kababayan Dahil sa halip na magtrabaho itong ating mga politicians, mga kababayan, eto na lang ang inaatupag kung paano nila sirain si BP Inday. Ang may sala, narito ang agenda report ni John Manalo. Hindi pa tapos ang bangayan ng Kamara at Senado dahil sa bagal ng usad ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Atat na atat ang mga animal. Mag-antay kayo. Anyway, malakas ang kutob natin, mga kababayan. Basura iyan. At expected na kakalampag ang mga animal. Magrarally na naman yan. Gagamitin nila yung mga
kataas-taasan, kahaba-haba ang mga baba, mga kababayan. Oh, the same people na nagrarally-rally sa kalye. Sige, mag-people power kayo. Yung mga grupo ni Babalo. Kinumpirma ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol kamakailan lang na nagsumite na ng entry of appearance ang 16-man defense team ni VP Sara. Sa kopya ng Senate Impeachment Court, nakalagay na a copy was furnished to the House of Representatives. Tapos takot sila mga kababayan dito sa mga abogado ni Sara. Ang sabi nila, akala namin walang pera, akala namin bakit mayroong mga abogadong 16? Pero tinanggihan daw ito ng Kamara. Ayon kay Tongol, maaari itong ikadelay pa ng impeachment. Pero buwelta ng Kamara, Ang entry of appearance ay hindi... Ano ba ito mga kababayan, anak ni Abante, no? Mahaba din ba ang dila nito? Parang Quaker Oats din mga kababayan, requirement para umusad ang impeachment trial. Wala itong epekto sa takbo ng paglilitis. Di anong pake mo? Actually mga kababayan, wala na itong pake dyan sa impeachment court mga kababayan dahil ang in charge dyan mga senador. Sila ang prosecutor Ang daming ngakdak. At higit sa lahat, hindi ito ang dahilan kung bakit wala pang trial hanggang ngayon. House spokesperson Attorney Princess Abante na Princess. Ay nako, Princess. sunod lang nila ang tamang proseso. Wow, tamang proseso. Like what? Yung sabi ni Tiongko na pumirma lang ang mga congressman dahil sa conditional release? Paliwanag niya, Noong June 16, isang mensahero ang nagtangkang magsumite ng dokumento sa gate ng Kamara. And then? Ngunit hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong klaseng dokumento ito. Walang cover letter, walang formal na paliwanag. Kaya, hindi ito agad tinanggap. Hindi dahil tinanggihan, kung hindi dahil kailangan malinawan muna ang layunin at tamang proseso. ito rin ang posisyon ni House Secretary General Reginald Velasco. I think sige, kagat. Ito mga kababayan, isa din ito sa mga aso na kumakagat din. Hindi dineclare kasi kung ano laman ng document As you know, we have been instructed by the plenary last session, di ba? Not to accept ang tamlay mga kababayan, no? Sobrang tamlay. The articles of impeachment. May pakiusap naman si Attorney Abante sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Huwag sanang lituhin ang publiko. Yan ang lituhin ng publiko. Kayo lang naman ang nalilito dahil wala natin kung saan ang mga utak nito mga kababayan, hindi nakakaintindi. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Ipataag dito sa kaman na. Anong magagawa nyo kung yan ang gusto ng impeachment court? Maliit na bagay ito. Ito'y pa-contempt na, no? Di ba sabi ng mga senador mga kababayan, pwede silang magpa-contempt? Yan, unahin yan sa pag-contempt mga kababayan. Na pinapalaki. Ipatikim sa kanya para pakita kay Benny Abante mga kababayan na pakulong ang kanyang anak na si Princess, yung kanyang princess niya. Parang may masamang layunin. Naninindigan ng Kamara na tapos na ang trabaho nila sa pag-transmit ng impeachment articles sa Senate Impeachment Court. Kaya wag na raw sana gawing teleserye ang issue at isisipa sa kanila ang... Wow, sino ba ang nagpapateleserye dyan? Di ba ito mga congressman, mga kababayan? Pagkaantala ng paglilitis ni VP Sara. Para sa agenda, Joan... Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.